May mga kwentong inuusal lang ng matatanda, mga alamat na dapat daw katakutan pero hindi paniwalaan. Ngunit paano kung isang gabi, mapatunayan mong hindi sila alamat? Paano kung sa mismong lugar na araw-araw mong dinaraanan may batang matagal ng patay, pero naghihintay pa rin ng makakasama? Ito ang kwentong ipinadala sa Lungkot Channel Stories, at sana mapakinggan nyo ito ng mag-isa kung kaya nyo. Ako si Renzo, at ito ang kwentong hanggang ngayon, tuwing naaalala ko, nalalamig pa rin ang batok ko. Nangyari ito noong magbakasyon ako sa lola ko sa Ilaya, isang maliit at tahimik na sitio sa probinsya. Tahimik, pero may kakaiba sa katahimikang iyon, parang may nakasilip sa bawat sulok, sa bawat liko, sa bawat post ng kalsada. Sa Ilaya, iisa lang ang daanan papunta sa bahay ng lola ko, isang makitid na konkreto na may mga puno ng mangga at santol sa magkabilang gilid. Madilim dito tuwing gabi dahil ilang post lang ang gumagana. Laging sinasabi ng mga taga roon na huwag kang titingin sa gilid kapag may narinig kang tumatawa. Bata yan. Huwag mo papansinin. Akala ko pamahiin lang. Pero mali ako. Nang gabing iyon, nasa kalagitnaan ako ng daan papauwi, mga 10:00 ng gabi galing ako sa bahay ng pinsan ko dahil nanood kami ng basketball. Gabi na ako nakauwi kaya kailangan kong dumaan sa Ilaya Road na halos wala ng ilaw noon. Bitbit ko lang ay cellphone na malapit ng malubat. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang alingaw-ngaw ng kuliglig at hampas ng hangin sa damo. Pero biglang may tunog na sumingit. Isang tawa. Mahina. Matalim. Parang masayang bata. Hihihihi. Napalingon ako kaagad. Wala naman akong nakita, puro dilim lang at puno. Nagpatuloy ako sa paglakad, pero doon na nagsimulang bumigat ang pakiramdam. Para bang may nakasunod na tingin sa akin. Paglampas ko sa pangalawang poste, doon ko siya nakita. May batang nakaupo sa gilid ng kalsada. Nakaputing damit, busbusin, basa ang buhok na parang bagong ligo, pero tumutulo ang tubig kahit tuyo ang lupa. Nakatungo siya at hindi man lang gumagalaw. Na-freeze ako. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo. Pero bago pa ako makagalaw, dahan-dahan siyang tumingala. Doon ko napansin wala siyang eyeballs. Puro itim lang. At kahit wala siyang mga mata, alam kong nakatingin siya sa akin. Kuya, mahina pero malinaw niyang sabi. Hindi nila ako pinapasok. Sama ka. Naglakad ako pa atras, ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko. Kuya, sama ka ulit niya, pero mas malalim, mas nakakabakla ng laman ang boses niya. At ang ngiti niya, paunti-unting humahaba hanggang sa umabot halos sa pisngi. Tumakbo ako. Tumakbo ako nang hindi lumilingon, pero narinig ko siyang humahabol. Hindi ko alam kung naglalakad ba siya o dumudula sa lupa, pero ang bilis ng paglapit niya. Tunog ng maliliit na paa. Mabilis. Sunod-sunod. Sama ka na. Sigaw niya pero hindi boses ng bata. Parang boses ng matanda na napunit, binigkas ng maliit na katawan. Pagdating ko sa lumang tulay, tumigil ako dahil nawala ang tunog ng paa. Sobrang tahimik. Tanging hinga ko lang ang naririnig ko. Pero mula sa ilalim ng tulay may sumilip. Yung bata. Nakangiti. Nakatingala. At paunti-unti siyang umaakyat mula sa madilim na hukay, gamit ang mahahabang daliri na parang buto. Hindi na ako tumingin. Tumakbo ulit ako hanggang sa bahay ni Lola. Pagdating ko roon, yakap ako kaagad sa pinto. Nang buksan ni Lola, ang una niyang sinabi, Renzo, may nakita ka, no? Hindi ko alam paano niya nalaman. Hindi pa ako nagsasalita pero umiiyak na ako. At doon niya ikinwento ang hindi dapat ikinukwento sa mga bisita. May bata talagang namatay sa Ilaya, sabi ni Lola. Sinaktan ng tatay. Iniwan sa loob ng sako sa tabi ng daan. Ilang araw bago nahanap. Sabi ng iba, pag may dumadaan na mag-isa, lalo na't gabi nagpapakita para may makasama siya pag-uwi. Nakakaawa, sagot ko kahit nanginginig pa rin. Pero bakit ako pa? Ang sagot ni Lola ang mas kinatakutan ko. Renzo, hindi lahat ng nagpapakita ay naghahanap ng kalinga. Ang iba naghahanap ng kapalit.
Kinabukasan, hindi ako lumabas. At mula noon, tuwing makakadaan ako sa Ilaya, kahit araw parang may batang sumisilip mula sa bawat puno. At tuwing madaling araw may naririnig akong tawa sa labas ng bintana ng kwarto ko. Mahina. Maliit. Pero sigurado ako para yun sa akin. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito na ipinadala sa Lungkot Channel Stories. Kung nagustuhan niyo ang takot, ang kilabot, at ang misteryong bumabalot sa Ilaya, huwag kalimutang suportahan at subaybayan ang iba pa nating kwento. Ito ang Lungkot Channel Stories, kung saan ang takot ay hindi lang pinapakinggan kundi nararamdaman. Handa ka pa ba para sa susunod na kwento?